Magandang gabi, Pilipinas at mga kababayan ko. Kumusta po kayo? Sana'y all is well wherever you may be. Yan, pag-usapan natin ang patuloy na banggaan ni Basti Duterte at ang Regional Director ng PNP sa Davao Region. Yan. Alam niyo po mga kababayan, ang tingin ko dito kay General Nick Torre ay isang matigas na general. Siya ay hindi pipitsugin. Siya ay may balls. Yan po ang tingin ko. Kasi sa pag-bluff ni Mayor Baste sa general na to, ay hindi siya nagpatinag. Talagang parang sinabi niyang, sige, gawin niya kung kaya niya. Parang ganun ba? So, yan ang tingin natin dyan. By the way, ang latest nga po na inihayag na patama kay Mayor Baste ay yung mga records sa City of Davao na mukhang minamaniobra or minamanipulate na mga kapulisan. Hindi po natin alam kung merong dikta or basbas ng city mayor. Dahil ang lumalabas nga daw po ay masyadong mababa ang crime rate, ang numbers of crimes sa Davao City. Parang hindi po nila inire-report ang tamang bilang o numero ng krimen sa Davao. Kaya lumalabas na napaka-peaceful, very peaceful city ang Davao dahil nga sila ang gumagawa ng mga datos nila at they're not declaring the right numbers or the right figures. Yan po ang patama ni General Torre kay Mayor Baste. At yan nga ang sinabi niyang dahilan kung bakit niya pinull out, kung bakit niya rinishuffle ang mga commanders sa Davao Region. Yan ang dahilan, sabi ng general. Naalala niyo mga kaibigan, noong isang araw na sinabi ni Mayor na talagang sasampalin niya pag nakita niya si General Torre. Pero may balls tong general na to. Talagang hindi siya natakot, hindi siya nagpatinag. Instead na matakot, nagbulgar pa nga siya. Yung na minamanipulate yung bilang ng crimes or yung nire-report na bilang ng crimes sa City of Davao. Kaya ang Davao, yun nga, lumalabas na very peaceful city. Alam nyo, kalukuhan to, no? Talagang, kung totoo man ito, talagang magaling talaga sa panluloko tong mga Duterte na to, itong mga Duterte boys. Lalong-lalo na si Baste because he is the incumbent mayor of Davao City. So, posibleng, kung totoo man yan, posibleng meron siyang basbas or instructions sa kapulisan ng Davao City na huwag i-report, huwag ibigay ang tamang datos bilang ng mga crimes na nangyayari sa Davao City. So lumalabas na napakagandang syudad, walang gaanong mga krimeng nangyayari, walang problema sa droga. Well, in fact, marami pa ng mga problema dyan. Kaya lang, kino-cover up
Yan. So, kung ganito ang mga nangyayari, hindi kaya pwedeng may masuspinde dito or makasuhan dahil ito ay panluloko sa taong bayan. Panluloko dahil hindi nila sinasabi ang tamang numbers, ang tamang figure ng mga krimen na nangyayari sa loob ng city. Alam nyo, pag ginagawa nila to, of course, yung mga tao nabubudol. Mga turista, mga taong galing sa ibang lugar, nabubudol. Punta tayo sa Davao City dahil napaka-peaceful doon, napakababa ng crime rate. Yan ang iisipin nila. Pasyal tayo ng Davao. Hindi delikado ang lugar na to. Napaka-peaceful, very low ang crime rate, pumapangalawa sa Singapore. Nako, ganyan pala ang mga palusot nila. Pero ang totoo, marami din pala mga krimen sa Davao City. So, sigurado tayo mga kababayan na mag-iinit na naman ang tenga ni Baste sa sinabi ni General Nick Torre na isang general na may balls. Hindi siya natakot. Hindi siya natakot dahil parang pagbabantay yung sinabi ni Baste. Nasasampalin niya. Sabi ng general, yun nga. Alam mo ang taong kaya niyang gawin, alam mo ang taong hanggang salita lang. Parang gano'n yung remarks or comment na binigay ni General Nick Torre. Yan. So, dahil sa nalaman kong impormasyon na to, hindi ko alam kung totoo, pero alam niyo mga kababayan, may feeling ako na may point na tama si General Torre. Ako'y parang naniniwala na sa kanya. Dahil sa revelasyon ni General Nick Torre, parang ayaw ko na pumunta ng Davao. Dahil kinukonsider ko pa naman initially na mamasyal sa Davao City dahil gusto kong makita ang agila ng Davao. Ang agilang puro lipad, lumilipad, papaalis ng bansa. Kahit bumabagyo, iniiwan ang kanyang responsibilidad. Wala. Tamad na agila to. Mga kaibigan, so yan ang mainit ngayon na issue sa Davao. Itong inihayag ni General Nick Torre tungkol po dito sa mga records nila. Kaya dapat lang na sibakin yung mga commanders sa Davao region dahil wala pala ginagawang kasabwat. Mga hindi sumusunod, hindi nagbibigay ng tamang informasyon. Oh, that's misleading at panluloko sa mga tao. Ang mga pulis na to, ang dami mga kalokohan, imbis na sana sila ang tagagawa na mabuti, imbis na sila ang tumutulong sa mamamayan, wala. Sila ang mga pasaway. Yan. Alam naman po natin mga kababayan, nakikita po natin yan, na ang dami mga pulis ang pasaway. Mga nag-aral, may mga opisyal pa na nag-aral sa Police Academy, may mga nag-graduate sa PMA na napunta sa pulis, matataas ang ranggo, pero dahil sa pera, nabibili ang dignidad, nabibili ang karangalan. Kaya,
Dapat linisin ang kapulisan. PNP Chief Marbil, dapat ipakita mo na wala kang pinapanigan, wala kang kinikilingan. Dapat disiplinahin mo kung sino ang dapat madisiplina sa mga pulis. Dapat walang exempted sa mga pulis na gumagawa ng mga kasalanan. Dapat mabigyan ng kaparusahan para ma-discourage silang gumawa ng mga kalokohan, ma-discourage yung iba ng mga kapulisan na tularan. Ang daming mga pulis ngayon na nai-involve sa droga. It is very ironic. Kagaya ng sinabi ko nga kanina, imbis na sila ang magbigay ng proteksyon, ang mga pulis dapat ang magbigay ng mag-ensure na merong peace and order. Pero maraming mga cases na pulis ang involved sa mga droga na yan. So yung mga nahuhuli nilang mga drugs, hindi nila sinisira, they don't destroy the drugs, pero recycle, pinagbibili uli sa tao para lang magkapera. Napakalaki na nga ang sahod nila. Tinaasan ni Duterte, ni Digong. Pero hindi pa rin sila nakokontento at gumagawa pa rin sila ng mga kalokohan. Kaya mga kababayan, huwag po nating palampasin ito. Pag may mga alam po kayo ng mga pulis na gumagawa ng kalokohan, dapat i-report po ninyo. Huwag po kayong matakot. PNP Chief Marbil, dapat ipatupad mo kung ano ang tama. Dapat maging isa kang ehemplo para tularan ka ng iyong mga constituents, ng mga subordinates. Dapat ipakita mo na maganda kang halimbawa para ikaw ay tularan. So yan, titignan po natin kung saan hahantong ang sagupaan. Sabihin natin sagupaan or kung saan hahantong ang banggaan ni Mayor Baste Duterte at General Nick Torre. Balita ko si General taga dyan din sa sa Mindanao. Alam ko hindi pipitsugin niya na General kasi I think I heard na na-assign dyan sa Maynila NCR. Excuse me. At dahil nga may problema dyan sa Davao region, pinull out siya para siya ang mag-fix ng mga bagay-bagay na mali dyan sa Davao region. Kaya dinala siya doon at maging regional director para malinis, para maayos sa mga kalokohang nangyayari sa Davao region. Kaya good job. Looks like magaling na general to. Magaling at matuwid na general to si General Nick Torre. Kaya saludo tayo kay General. Sana pagbutihin mo, General, pagpatuloy mo, dapat maging ka dyan. Tawag nito, wala kang dapat panigan, wala kang dapat kinikilingan, dapat nasa gitna lang tayo. Dapat ipatupad natin ang batas kahit sa ating mga kapwa kapulisan. Sila pa mismo dapat maparusahan sa mga gumagawa ng kalukuhan. Dahil napakalaki ang inyong role sa peace and order, dapat hindi kayo ang gumagawa ng kalukuhan. Ayan ang realidad. Ang dami mga pulis ngayon, nakakahiya kayo. Marami sa inyo ang gumagawa ng mga kalukuhan. Maraming nai-involve. Marami pa rin natitempt. Gustong magkapera, ang laki na nga ng sahod. Gusto pa rin mag-sumideline at magkapera. Nako, mag-isip-isip tayo. Huwag tayong gumawa ng kalokohan. Isipin natin ang ating mga pamilya. Mahirap ang mawalan ng trabaho, makulong, ma-discharge. Yan. Kaya good luck na lang kay General Nick. Diyan sa Davao Region, ang Regional Director.
sana maayos yan, ma-straighten ang figures. Dapat mai-report kung ang tamang figures na mga krimen, hindi yung pinapalitan para lukuhin ng mga turista, ang taong bayan. Yan, panluloko yan. Maliwanag na panluloko yung ginagawa nilang yan. Alright? Bago po tayo magtapos, breaking news. Si Maharlika Boljaquera, ang vlogger na nasa Amerika, na laging gumagawa ng mga issues na wala namang mga basihan sometimes, mga pulburon, kahit ano-ano dyan, kinasuhan yan. Kinasuhan siya she was sued by PCSO General Manager Mel Robles. Yan. Alam niyo, si Maharlika kasi mahilig siyang gumawa ng mga issue, para lang very alluring and attractive ang kanyang content. Para maraming manood at malaki po ang kitain niya. Yan, magaling siyang gumawa ng mga issue, magpaputok ng mga issue para maraming manunood sa kanyang mga vlogs, mga contents. At hindi niya alam, marami sa kanyang mga pinaggagawa ay walang basihan. Yung iba, gawa-gawa lang, kaya nako, patay ka ngayon. Kinasuhan ka ni Mel Robles. Alam niyo po ang kanyang kinaso, it is first, invasion of privacy, at ang pangalawa ay defamation. Yan. Kaya mahirap, maging maingat po tayo sa ating pagbibigay ng informasyon. Make sure na i-check natin bago po tayo ibigay natin sa madla or sa public. Dapat chine-check po natin yan. Ngayon, wala na yung kampo ng DDS, wala na. Talagang paluhod na sila. Pabagsak na sila. Wala na. Isa-isa na silang nadadali. Si Roque, sigurado yan, naiipit na yan. Nako-corner na po ang spokes Roque. At hindi po siya hindi na siya makakalusot dyan dahil sa mga hearings po both sa upper and lower house, talagang nahuhuli na siya. Kaya ito rin ang downfall ng kanyang career. Sigurado po ako, di natin alam, baka ma-disbar pa yan. So mga DDS ngayon, wala na. At kitang-kita po natin ang mga kaso ngayon, pinaghahanap ng batas yung mga tauhan ng Duterte. Wala na talaga. Talagang palubog na sila. Kanya-kanya na pong iwas. Yung ang kasamahan nilang dating si Tatang Enrile. Nilaglag niya na si Digong. So wala. Nagkakanya-kanyang na sila, talunan na sila para lumipat sa ibang kampo na mas malakas. Dahil alam nila na palubog na ang mga Duterte. Palubog na ang grupo ng mga Duterte. Kaya iiyak ang mga DDS nito. Iiyak. Pero meron pa rin dyan mga DDS na mayayabang pa rin. Kahit na alanganin ng kanilang sitwasyon, marami pa rin sa kanila mayabang, pero titignan natin. By the way mga kaibigan, ito lang po muna ang aking talakayan na maibibigay sa inyo. Sana po'y mag-subscribe po kayo sa aking channel. Sana po'y i-share nyo sa inyong friends and family members. Marami pong salamat sa inyong panunood. Take care everyone at magkita-kita naman po tayo sa aking susunod na video. Bye for now!